Ito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon, programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM! Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at ang kasangga ng uring manggagawa at namumuhunan, Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Good morning! Good morning! Uy, gusto ko yan. Ang daming palakpak. O, di ba, umagang-umaga ng Sabado ay pinapalakpakan tayo para magkaroon tayo ng para hiramin na muna natin ang sinasabi lagi ni Alvin Alchico. Energy, energy, energy! Kahit Sabado tayo ay bumangon, tayo ay makinig sa balita, tayo ay makibalita sa ating mga ahensya ng gobyerno. Siyempre, dito kami ngayon. Hindi ako sanay, ha? Di ba lalo kayo na hindi kayo sanay na maririnig at makikita nyo ko ng Sabado ng umaga? O, di ba? Bagong-bago ito. Tayo ang unang-una naming araw na kami maghahatid sa inyo ng mga hindi kaganapan, mali daw yung kaganapan, ng ganap sa Dole. Marami nang nagtatanong, ano ba talaga ang mga nangyayari sa Dole? Ito na po yung programa na yan. Huwag na po kayo magtampo. Huwag na kayong mag-alboroto dahil, yun na nga, meron na tayong Aksyon Dole. Isa nga pong maunlad na umaga mga kapamilya, narito na ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po, si Doris Bigornia. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment, ang kaagapay ng manggagawang Pilipino at namumuhunan sa paghatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Yan, bago po sa pandinig natin si Asik Leng, ano? Pero yan, makakasama na po natin siya every Saturday. Kaya mas matuto na po kayo, masanay po kayo sa kay Asik Leng. Kaya po tutok na mga kapamilya, dito, ikaw ang bida, hindi si Doris. Oh, ikaw ang bida. Aksyon Dole sa DZMM. Ay, teka lang, nakakalimutan ko para i-remind natin sila, Asek, ha? Tayo pala'y napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Regional Stations natin at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa PRTV Prime Media. Available rin po tayo sa free-to-air Digital TV sa Channel 31 at sa Signal TV. Napapanood din tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, TFC, at sa I Want TFC app, sabi ko. App! Doray naman. Maaari rin po Sorry kayo naman. Maaari rin po kayo mag-comment sa live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa Teleradyo Serbisyo Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya. Yan, kaya interactive tayo, di ba, Asek? Yes, hindi ma'am. lang tayong dalawa ang mag-uusap dito, kasi iusap na tayo ng usap kanina pa. Kaya isasama natin talaga ang mga kasama natin sa sektor ng paggawa. Tama ba ako ang Tagalog? Sektor ng paggawa. Labor, di ba? Paggawa? Yes, ma'am. Oo, di ba? Tama. O samantala, Asek, narito na ang ating mga balitrabaho. Meron tayong ganyan, o kaya meron stinger. O sige, go.
Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! O yaman lang dahil nga unang araw natin ito ng programa natin, Maiden nga, masasabi natin na meron tayong lahat na labor pains. O, diba? Pinasok ko pa talaga yon. Pero ito na tayo, makinig po kayo mabuti sa ating mga balita. Baka sa isa mga balita na to, sa mga istorya nito, ay apektado kayo. Pero parang lahat naman tayo apektado dito, di ba? Kaya umpisahan na po natin. Inaprubahan ng Department of Labor and Employment at National Conciliation and Mediation Board ang revised procedural guidelines para sa voluntary arbitration. Ang voluntary arbitration ay pagkuha ng kwalipikadong third party para desisyonan ang mga gusot na may kaugnayan sa sektor ng paggawa. August 15, nilagdaan ang nirepasong procedural guidelines na sumusuporta sa probisyon ng Magna Carta for Filipino seafarers at magiging epektibo 15 araw matapos mailathala sa mga pahayagan. Inadapt din ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang guidelines kasama sina Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. at NCMB Executive Director Maria Teresita Laksamana Cancio. Gayon din ng mga senior officials ng DOLE at attached agencies. Sa revised procedural guidelines, inamyendahan ang ilang definisyon at nilinaw ang jurisdictional parameters para sa voluntary arbitration. Pinabilis din ang pagproseso sa pagsusumite ng arbitration case at pinayagan ang electronic na pagpapadala ng notice para maiwasan ang anumang delay. Obligado na ring ilagay ang computation formula at halaga ng monetary award sa bawat desisyon sa arbitration cases. Inaasahang parehong makikinabang ang mga employer at manggagawa sa patakaran na layong matiyak na magiging patas ang voluntary arbitration. O, sabi ko administration. Okay, next. Sa next item po natin, DOLE at BSP nagkaisa para sa epektibong job info system at economic policies. Magtutulungan ng Department of Labor and Employment at Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mas epektibong sistema hinggil sa mga impormasyon at trabaho at ekonomiya. Sa ilalim ng isang Memorandum of Agreement, magbibigay ang DOLE ng datos mula sa PhilJobNet at Peso Employment Information System kada buwan sa pamamagitan ng encrypted at secured channels. Makatutulong ang kasunduan sa pagpapalakas sa Labor Market Intelligence System ng BSP para sa monitoring sa galaw ng ekonomiya at sektor ng paggawa. Kapalit nito, ibabahagi ng BSP ang Labor Market Information Report na makatutulong naman sa mga programa at serbisyo ng DOLE. Layunin din itong mapadali ang paghahanap ng trabaho at maisulong ang career development ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung nasaan ang trabaho, ano ang in-demand na skills at makapaghanda sa mas magandang oportunidad. Naniniwala si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na makatutulong ang hakbang para mapataas ang kalidad ng trabaho para sa bawat Pilipino. Sinabi naman ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na sakop ng data sharing ang impormasyon hinggil sa employment at sahod para sa pagtaya ng galaw sa ekonomiya, gayon din sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Ito ang kauna-unahang kasunduan sa pagitan ng DOLE at BSP na epektibo sa loob ng 5 taon. Yan, mamaya hihimayin natin yung mga yan kasi meron tayong espesyal na kasama mamaya. Nagsama ang mga kalakip na ahensya ng Department of Labor and Employment para tiyaking maaabot
ang industry standards at technical specification sa planong Workers Rehabilitation Center Complex sa Tanay, Rizal. Kabilang dito ang Employees Compensation Commission at Professional Regulation Commission. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. August 12, tama ba? August 15, nilagdaan ang Memorandum of Agreement nina Labor Secretary Bienvenido Laguesma at PRC Chairperson Charito Zamora na kinatawan ng PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera kasama sina Labor Undersecretary Felipe Egardo at ECC Executive Director Kaima Villa Velasquez. Sa kabuuan, magtutulungan ang ECC at PRC para tiyaking sumusunod sa industry standards at specification ang lahat ng project technical documents, kabilang ang terms of reference. Responsibilidad ng ECC ang paghawak sa project, procurement, gayon din ang pagbibigay ng dokumento sa PRC para sa pagrerepaso at rekomendasyon. Pagbibigay naman ng PRC ng suporta sa pamamagitan ng professional regulatory boards na binubuo ng technical specialist na eksperto sa pag-evaluate ng architectural at engineering plans, detailed design drawings, technical specifications at related documentation. Kritikal ang mga gagawing pagrepaso para matiyak na masusunod ang building codes, regulatory requirements at quality benchmarks. Magtatalaga ng kinatawan ang PRC para makipag-ugnayan sa ECC sa lahat ng issue sa proyekto at pagtalaga ng ekspertong magsisilbi sa Design and Build Committee sa nasasali sa Special Technical Working Group na tutulong sa ECC Bids and Awards Committee. Mag-aalok ang Workers Rehabilitation Center Complex ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical rehabilitation, physiotherapy, occupational therapy, sensory therapy, at industrial rehabilitation at vocational rehabilitation. Gayon din ng reskilling, upskilling ng ilang programa. Target na matapos ang naturang proyekto na complex sa 2027 kung saan tampok ang iba't ibang pasilidad katulad ng hostel, transportation hub, sports arena, dispensary, workers training center, convention hall, housing project, agriculture, agritourism, meron palang ganun, agritourism center at commercial complex. Tupad program, patuloy ang pagbibigay ng emergency employment sa mga manggagawang Pilipino. Nakapagbigay ang Department of Labor and Employment ng emergency employment sa mahigit 1 milyong Pilipinong bahagi ng disadvantaged, vulnerable, marginalized o displaced na manggagawa sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Umabot sa 7.8 billion pesos ang nabigay na sahod sa mga nakakumpleto ng community-based work na nakabase sa minimum wage rate sa kanilang rehiyon. Sa ilalim ng programa, ang mga TUPAD beneficiaries ay binigyan ng trabahong may kinalaman sa disaster risk reduction and recovery, gayon din ang food security, promotion sa turismo at community support. Sakop nito ang pagtatanim ng mga puno, ang iba pang pananim, paglilinis ng mga bangketa, kanal at creek. Sa Metro Manila, aktibong nakikilahok ang TUPAD workers sa Bayanihan sa Estero program o paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Simula noong Hulyo, 370 benepisyaryo ng programa ang nakiisa sa cleanup drive sa Pasig, Taguig at Malabon, katuwang ang MMDA.
Yan, siguro naman meron na kayong mga items dyan na nakaka-relate kayo. Standby lang kayo sa mga reaction mamaya. Umabot na po sa halos 40,000 job seekers ang hired on the spot sa halos 1,000 job fair na isinagawa ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng mga job fair para sa mga Filipinong naghahanap pa rin ng trabaho. Tinataya namang mahigit 1 milyong job seeker ang nai-refer ng Public Employment Service Offices para mabigyan ng trabaho. Nabigyan din ng angkop at mahalagang labor market information ang mahigit 2,500,000 Pilipino sa bawat sulok ng bansa. 70,000 kabataan naman ang nagkaroon ng pagkakataon na suportahan ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students. Mahigit 40,000 kabataan din ang nagkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng Government Internship Program ng DOLE. Umabot din sa mahigit 2,000 ang nabigyan ng career coaching, life skills, training at internship sa mga employer sa ilalim ng programang Job Start. Natulungan din ang halos 500,000 magulang at estudyante sa programa ng Informed Career Decision sa pamamagitan ng implementasyon ng Career Development Support Program ng DOLE pa rin po yan. Sige, tayo'y magpapahinga muna, Seko, di ba? Ang dami nating binasa. I'm pretty sure meron sila dyan. Lalo na yun doon sa upskilling ng ating mga nagtatrabaho. May mga update tayo dyan eh. Kaya kung anong ginagawa ng gobyerno, di po ba? Opo ma'am, at sana po, gaya ng nasabi nyo, we keep this program interactive. Kung meron na po silang naisip na katanungan, feel free to send your messages or phone in po para po ating masagot ang mga katanungan na yan. Kung nahiya kayo sa amin ni ASEC, mag-text kayo. Mag-Viber din kayo. Oo, di ba? Para lahat tayo kasali. Kaya sa ating pagbabalik ay mag-i-interview na tayo. I-surprise ang ating guest partner, Sek. Kaya dyan lang po kayo, ha? Sinasabi ko nga lagi dito lang kami, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis, walang alisan. Wait lang. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM.
Radyo Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Aksyon Dole sa DZMM. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. At yan na nga po ang sinasabi ko kanina pa hindi kami aalis dito ni Asek Leng Serrano. Kaya dapat hindi rin kayo umalis dahil nandito na po tayo sa exciting part. Opo. Dahil meron tayong espesyal na guest. Lalo na't maiden airing natin ito. Siyempre pang malakasan ang Dole. Tama ba yun? Ano lang naman ito, pinakamataas na opisyal nila. Ganun kami kahina ni Asek, di ba? No better way to kick off our program, Ma'am Doris, than have our guest this kaya morning. kailangan tayo magsaludo dito dahil napapunta natin siya nung napakaaga dito sa ating studio. Ganyan lang po ang Tatak Dole. Nakikita natin kung gaano ka-committed ang ating ahensya para ma-reach, ano ba yung ma-reach? Maabot ang mga katanungan at pangangailangan ng ating mga manggagawa. Di syempre pa, introduce na natin, walang iba, kundi ang Secretary ng Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Good morning, Asek! Good morning, Doris, at siyempre good morning kay Asik Leng, no? At siyempre nais ko pong mag-ukol din ng espesyal na pagbati sa atin pong mga taga-subaybay at sana patuloy kayong susubaybay kagaya ng nabanggit ni Doris. Huwag kayong aalis. Kahit kami umalis na, patuloy pa rin kayong sumubaybay sa mga programa. Tama. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, good morning po sa inyo, Sek. At huwag kayong mananawa sa amin, di ba? Sige, umpisa na natin. Baka biglang umalis yung sekretary natin. Gusto nating malaman, kasi nung SONA, ilang buwan pa lang ba yun? July 28. So, August, patapos na tayo. So, isang buwan na mahigit. Thereabouts. Sabi ng Pangulo, special mention ang isa sa mga ahensya na Dole na, teka lang, bigyan nyo ng tamang atensyon ang ating mga manggagawa. Ano na nga po ba na ang nagawa ng Dole simula nung marching orders na yon ng Pangulong Marcos? Doris, siguro nais ko lang ibalita na yun pong nagbibigay ng direktiba, tagubilin ng ating Pangulo. Amin po kagad na kami pumupunta sa drawing board. Amin pong tinitignan yung aming mga nakalatag na programa o mga hakbangin at tinitignan namin paano siya i-align at mapapalakas. No? So, because of that, medyo nakakatulong sa amin na kami ay magsasagawa ng tinatawag namin na mid-year performance assessment, na meron din kaming tinatawag na yearly, no, yung performance assessment, para na sa ganon makita namin kami ba ay nakatutugon doon sa mga dapat na mga nagagawa, lalo na yung mga nakapaloob doon sa tinatawag na 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Okay. Bago nagsimula kasi itong ating administrasyon noong 2022, ang ating Pangulo ay meron pong nilatag na 8-point socio-economic agenda na pinless out o kaya naman binigyan ng mga detalye ng ating pong dating NEDA na ngayon ay Department of Economy, Planning and Development or DepDev. DepDev. DepDev na ngayon
full department na sila at sila ay nagbalangkas ng tinatawag na Philippine Development Plan for 2023-2028. Sa bahagi ng Department of Labor and Employment, meron din kaming kahalintulad na plano, Labor and Employment Plan 2023-2028. At yung pong ang maganda po dun sa plano na yon, hindi po yun binalangkas lamang ng DOLE. Kasama namin dyan, Doris, yung aming social partners, no? Kasi ang Department of Labor and Employment, para po sa kaalaman ng lahat, sumusunod po kami at nirirespeto namin yung prinsipyo ng tripartism. Labor, employer, government represented by DOLE ay nagtatagpo-tagpo, nagtatalakayan, mayroong social dialogue, may consultation, at ang naging bunga nun yung Labor and Employment Plan, no? For 2023-2028. Tinitignan namin yon taunan, no? Meron kaming oversight committee, binubuo din yan ng tripartite composition din. Meron din kinatawan ng labor at ang employer para tignan yung bang binalangkas natin at napagkasunduan nasusunod ba? Meron bang nangyayari? Kaya doon tayo pupunta sa tinatanong mo kanina, ano ba mga nagawa, pinupursige. No, so doon sa simula nung iyon ay aming nailatag, mayroon na tayong mga performance, meron na tayong accomplishment yearly, nasasubject tayo sa tinatawag na annual performance review ng ating DBM, ng ating COA, upang tignan yung bang mga pondo na inilalaan taunan sa Department of Labor and Employment ay nagagastos o ginagamit doon sa mga dapat pag-ukulan at sa tamang paraan. Yun ang importante, tamang paraan. Oo. Pero pagka ganyan po, Sek, sabi mo nga, lahat na kukonsulta, lahat ng sektor. Pero in the end, sino ang mananaig talaga? Kung sakaling mayroon pong hindi pagtatagpo ng tuluyan o lubusan ang dalawang panig, siyempre kami na po ang magbibigay ng aming pananaw at dahil kami naman na mag-iimplementa, ano man po yung programa o kaya nga mga hakbangin na dapat gawin, ang DOLE ang mag-iimplementa. So, DOLE po ang mananagutan dahil kung kami binibigyan po ng pondo, kami ang accountable. Yun po siguro ang dapat na maliwanag na maipaabot at lahat po ng programa, serbisyo, Doris, ng Department of Labor and Employment, lagi po itong nakabatay doon sa aming pong mga isinasaad, sa aming physical targets for the year, vis-a-vis yung aming pondo. No? So, at medyo natutuwa naman po ako at nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa DOLE na sa nakalipas na 3 taon, kami naman po ay napagkakalooban ng tinatawag ng COA na unmodified opinion. Ang ibig sabihin po noon, yung aming pong financial performance vis-a-vis our physical accomplishments ay nasusunod, nagtutugma, kung minsan po ay lumalampas pa. So medyo, yun po naman siguro ang isang parang masasabi natin na psychic reward sa bahagi po ng mga taga-DOLE. Kung makita namin na ang isang ahensya na nire-rating ng ibang ahensya o ibang institusyon na pagkakalooban po ng medyo katanggap-tanggap o kung hindi man na ekscelente na rating, no? Yun nga hong nakaraang taon na Doris, yung annual performance review ng DBM, ay nabigyan po ang DOLE ng very satisfactory rating, no? Pero hindi ibig sabihin po na masaya na kami. Gusto namin ho talaga tuloy-tuloy ang serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi kayo magiging kampante na, okay naman na kami, puro check kami, ganyan na nga. O sige, pagpatuloy lang natin ito, tama na, wag na tayong umover pa. Gagawa pa rin kayo at gagawa pa rin ng mga paraan para ma-upgrade. Lalo na po, Sek, yung mga kakayanan ng ating mga manggagawa. Nakakasabay ba tayo sa mga manggagawa ng ibang bansa? Yes, tama ka dyan, Doris. So, hindi kami kontento lamang kung meron na kaming satisfactory or very satisfactory. Gusto namin talaga outstanding or most outstanding, no? At yun naman po ay nakabatay din sa mga mga factors na bahagi lagi ang pribadong sektor. May kinalaman sa kasanayan, no? At pagbibigay ng maging competitive ka globally. Masasabi po natin na tuloy-tuloy po sa ang ating pong departamento sa pamamagitan din ng TESDA
Ito pong Technical Education Skills Development Authority na pinangungunahan ni Director General Secretary Kiko Benitez upang patuloy yung upskilling, retooling at i-align po ang ating mga manggagawa na hindi lamang sila locally competitive kundi globally competitive. Yun bilang tugon doon sa sinasabi ni Pangulong Marcos. Doon sa nagkaroon daw yata ng Asian Skills something. Yeah. Pinuntahan niya yun yung forum na yun. Yun ba para makasabay ang DOLE doon sa kanyang inisyatiba na magkaroon ng pag-upgrade ng skills ng ating mga manggagawa? Bahagi po yon. Actually, yung binabanggit mo, Doris, ito po yung World Skills. World pala, hindi World Skills ASEAN Manila 2025. At siya nga po yung nanguna nung nakaraang Lunes. At ito pong World Skills Competition na ito, nilalahukan po ito ng lahat ng member states ng ASEAN. At humigit kumulang, Doris, mga 300 na mga competitors ang lumahok o nagsumali at ang last day nila ngayon na Doris At yun mo, nadinig na mo din ng ating Pangulo na talagang lubusan at porsigido siya na itampok yung kakayahan ng ating mga manggagawa. Pero lahat naman ng competitors binigyan niya ng encouragement na pakita nyo ang inyong mga galing, ano? Kasi ito ay competition na may kinalaman sa 32 skills competitions ito Wow. So, merong humigit kumulang nakatayang 96 na medalya kasi merong magkakaroon ng bronze, silver at saka gold, no? So, aking biniro si Secretary Kiko, dapat marami tayong makuhang medalya, no? Yan, At nandito tayo ang host. Pero hindi ibig sabihin no, na makakakuha ka ng hindi ka naman kumbaga sa qualified, no? Dahil lahat ng pinili doon talagang mga eksperto. At ang mga experts din na ikangay pinili rin sa ASEAN, no? Meron ding bahagi ng ibang mga bansa na pwedeng magiging bahagi nung mga magiging hurado, mag-judge, no? So ang just a preliminary update, kagabi sabi sa akin ni Secretary Kiko, medyo ang resulta nagpapakita, nag-i-indicate na tayo ay medyo nag-i-excel, no? Wow. Sa construction and building technology. Tapos yung may kinalaman sa personal and wellness services. Tapos tayong may kinalaman sa ICT, information, communication and technology na siya ang kailangan natin, no? So umaasa ako na hindi lamang ang Pilipinas ang makinabang dito sa World Skills Competition na ito, pati yung mga member states kasi merong tinatawag na bagamat magkakaiba ang mga bansa na miyembro ng ASEAN, meron ding pagkakaisa, no? Tama. Unity amidst diversity, yun ang sabi nila. So magtatapos yan ngayon at hopefully we can have a formal announcement. Ilan ba ang medalya na nakuha ng ating mga Filipino competitors vis-a-vis our ASEAN competitors? Ayun. Para palang Asikling, parang Olympics ng mga skills ng mga manggagawa sa buong mundo. Yeah. At hindi tayo nagpapahuli. Hindi tayo nagpapahuli at ang nakakatuwa dito, Doris, no? Marami sa mga ngayon nagtatagumpay, nagiging kampiyon dun sa nilahukan nila, kababaihan. Talaga ba? Lalo na sa bahagi ng welding at yung mga... Really? Yes, kasi may dexterity yung mga kababaihan Yung naka-stay, di ba? Tama. Parang laging nakafocus sa ginagawa, no? Ganyan kami talaga. Ganyan talaga kami, Sek. Pagka binigyan mo ng trabaho, talaga naman tututukan namin. Talagang nagsalita para sa mga kababaihan. Pero by and large naman, Doris, ay yung mga participants natin na may kababaihan, kalalakihan, talagang yun nga ang pagkakasabi sa akin ni Sekiko, ibinuhos ang kanilang galing, lakas at yung kanilang nakuha sa pagsasanay. Meron kasing preparasyon nito nagte-training ka bago yung competition Talaga ba? Para itampok naman i-showcase yung ating mga kaalaman at siyempre ang nag-oobserba dito, ang nagmamasid, yung ating pong mga namumuhunan, yung ating mga investors, no?
Para So yan niyang ang balik. Kasi kumbaga yan ang kumbaga ay parang matatawag natin na reward naman sa mga pag-practice na yan, upgrade na yung skill. Yan ang iyong mapapala sa sinasabi natin na world world skills Yun. competition. Oo. At alam mo, nakakatuwa talaga, no? Lubos na lubos ang suporta ng ating Pangulo. Siya mismo ang nagbukas ng World Skills Competition at yun nga, pagpapahayag yan na talagang nais ng ating Pangulo i-upgrade, i-level up ang kakayahan ng ating mga manggagawa, ang ating mga kabataan na ikangay magiging bagong miyembro ng ating workforce nang sa ganun naman talagang maitampok natin ang Pilipinas bilang isang dapat na mapag-ukulan ng mga karagdagang investments, maging haven or destination ng mga foreign investors at sa mga existing investors, sana naman ay dagdagan pa nila ng makalika ng mas maraming trabaho para matugunan natin yung direktiba ng Pangulo. Magpupursigi ang DOLE, DSWD, DTI, DOT at relevant organizations para tignan pa kung paano matutulungan, mahanapan ng paraan yung mga wala pang trabaho. Yun nga po, Sec, merong, Sec, di ba, nasa 4 million pa yata ang kinakailangan na tulungan ng mga kababayan natin para magkaroon ng trabaho. Maiiwan po ba sila dito sa World Skills na to? Ay, hindi naman po sila maiiwan kasi bagamat hindi sila bahagi ng mga nagsilahok diyan, tuloy-tuloy naman po ang outreach program ng TESDA at ng DOLE at kabahagi nga yung mga departamento na nabanggit ko. At siyempre, meron din pong convergence ng programa nagsisimula sa DepEd, atin pong CHED, at saka ang atin pong TESDA. Yun pong tinatawag natin na pillars ng ating edukasyon. Okay. No? Kasi nagsisimula yan sa basic, at mamimili ang ating mga kabataan kung gusto ba nilang magtapos ng higher education o college degree o kaya naman ay techbook. Marami po naman na talagang pinipili din tong techbook kasi pag nakakuha po sila ng kanilang mga certification at nakatapos ng kanilang napili na kurso, ay ang yung pong employability nila, yung kanilang absorption rate, napakataas naman po. Mahigit pong 90%. Tama, tama. Oy, Asik, baka meron kang gustong idagdag. Okay lang ako. Sige ka. Opo. Okay lang? Maganda po na dapat ang mga empleyado talaga nag-improve, ma'am? Oo. Sa education or skills-wise para po talaga mas maging produktibo ang mga manggagawa. Kaya nga. Kaya lang, Asik, Sek, baka sabihin naman ng mga iba parang, teka lang, hindi ko makita o hindi ko pa maramdaman ngayon yung sinasabi ni Sec Benny na pag-improve at magiging competitive tayo. Kasi baba ng sweldo ko eh. Again, eto tayo sa issue na naman ng sweldo. Paano ba natin, Sec, hindi naman, wala namang pagre-resolve yan eh. Kasi sabi mo nga, kailangan lahat ng sektor ay nakukonsulta, natatanong at para malaman kung ano talaga ang kanilang hinaing. Napakalumang issue na yung sahod. Pero ano po kaya ang ating masasabi sa ating mga kababayan na wait lang kayo dyan, meron namang ginagawa ang gobyerno? Tama ka dyan, Doris. No? Lagi, tama yon, no? Matagal nang usapin, pero hindi naman ibig sabihin pinapabayaan Yun, o nagwawalang bahala ang ating pamahalaan. Kung matatandaan natin na yung usapin may kinalaman sa sweldo, ina-address po yan o tinutugunan yan sa at least dalawang kaparaanan. No? Opo. Ang una yung pagtatakda ng tinatawag natin na minimum wage. No? Yun yung minimum wage fixing na ang sistemang umiiral ay ito pong ating regional tripartite wages and productivity boards. No? Okay. Siyempre, nadidinig natin at batid ko na lagi ka namang ikaw ay talagang lubusang nakakaintindi anong mga pinag-uusapan, anong posisyon ng manggagawa, anong kumakatawan sa manggagawa o kay namumuhunan. Ang amin pong laging tinutugunan lamang dyan ay yung floor level, no? Yung minimum wage. Over and above the minimum wage, yung nabanggit ko yung pangalawang mekanismo, pwede po yun yung tinatawag na bipartite arrangement. Tayong dalawa, kunwari ikaw ang aking employer, ako ang manggagawa, alam ko na mayroon akong kasanayan na
magbibigay sa akin ng pagkakataon upang makipag-negotiate sa iyo na hindi po ako pang minimum wage lamang. Ako po ay kinakailangan na makatanggap ng mas mataas sa minimum. Kasi ang minimum wage, protection lamang po yan Tawag yan social protection floor para matiyak ng ibabayad ng isang namumuhunan o isang employer ay hindi lalabag doon sa itinatadhana ng batas. Ayun, oo. Beyond that, pwede pong mapag-usapan nila at yun nga, kagaya nga itong napag-usapan natin, pagpapalakas ng kasanayan, upskilling, retooling, ang direksyon po niyan para makakuha ng mas magandang trabaho, mas mataas na sweldo, mas magandang benepisyo. Hindi ka naman dapat huminto lamang doon sa usapin ng minimum wage, no? Kaya meron nga pong siguro hindi naman din pwedeng may pagkaila. Meron pong mga panukalang batas ngayon na nakahain sa ating Kongreso na ang layunin una ay gawing national. Pare-parehas na sa bawat rehiyon, no? So kami po ay magpakaloob ng aming mga pananaw o technical inputs na tinatawag na hopefully sana makatulong sa deliberasyon at ang amin pong bottom line kasi gusto naming matiyak na ang mga existing na trabaho ay ma-preserve, no? Mapanatili. Ikalawa, sana sa pamamagitan ng ganyang balancing pananaw, magkaroon ng mga karagdagang hanap buhay at hindi basta simpleng hanap buhay lamang, kundi mga hanap buhay na dekalidad, magkakaloob ng mas mataas na pakinabang sa ating mga manggagawa. Pero real talk, Sec, doable ba? Na sinasabi mo, pantay-pantay na lang. Ayaw kong pangunahan ng ating Kongreso, Doris. Ang sa akin siguro, gusto kong kinikilala kasi ng DOLE na ang karapatan o kapangyarihan na magpanukala at mag-legislate ay nasa ating Kongreso. Correct. Ang aming tungkulin kung maging isang batas, ang isang panukala ay mag-implement, no? But before that, aming sisikapin na magkaloob ng technical inputs na sana nga makatulong sa deliberasyon at magbunga ng isang solusyon o batas na magbabalanse upang magpatuloy ang ating paglago ng ekonomiya. Dahil kung halos lahat ng ating mga manggagawa ay mayroong hanap buhay, makikita natin na lalakas ang ating at lalago ang ating ekonomiya. Pero hindi kayo din titigil doon sa merong may trabaho, may sahod, aayusin lagi yan para walang naaagrabyado. Paano naman po yung welfare, yung kalakaran sa mga workplaces natin? Pinapansin pa rin po ba ito? O bahala na si Batman kung anong sinabi ng employer, ito ang gagawin natin? Ay, ang ganda ng tanong mo, Doris, no? Siguro, briefly, gusto kong sabihin na ang Department of Labor and Employment, meron po siyang 3 major programs. Okay. No? Una, yung may kinalaman sa employment and human resource development. Natalakay na natin yon tungkol sa trabaho. Ngayon, binabanggit mo ngayon yung may kinalaman sa social welfare and protection. Correct. No? Meron din po kaming mga programa diyan. No? Kasama po diyan yung tinatawag natin na inspection program, kung saan po binibisita namin ng mga kumpanya upang tiyakin na yung mga batas may kinalaman sa paggawa ay nasusunod, no? At sa mga maliliit na kumpanya, meron po kaming tinatawag na technical assistance visits, no? Very briefly, ang ibig sabihin niyan, pag pinuntahan po namin isang maliit na kumpanya, nakakita kami ng mga violasyon, no? Paglabag, hindi nakasusunod, tutulungan po namin, gagabayan namin kung paano niya mako-comply. Parang assistance muna. Pagliliwanag, pagbibigay ng edukasyon, informasyon. No? Babalikan namin yan after 1 year para tignan kung yung aming mga iminungkahi na dapat nilang gawin ay ginawa. Ngayon, pag hindi nila ginawa, ibang usapin naman yon, no? Pwede na namin sabihin na talagang mayroon silang intensyon na lumabag sa batas, no? So, pangatlong aming programa may kinalaman sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa pagitan ng mga namumuhuna at manggagawa upang magkaroon ng tinatawag na industrial peace o stable labor management relations, no? Bahagi yan ng aming 3 major program areas na hindi namin kinalilimutan dahil yan po ang bubuo ng isang package na pwedeng maging batayan ng desisyon ng mga gustong maglagak ng puhunan
maayos ang pagpapatupad ng polisiya, predictable at moderate ang kanilang mga ginagabayan. Kasi ang bottom line niyan lagi, Doris, sa pananaw ng mga namumuhunan, mayroong tinatawag na ease in doing business. Yun. No? Oo. Mabilis ang proseso, hindi nila nangangailangan ng mga padrino. Kaya yan din ang gusto kong banggitin sa ating mga manggagawa, mga naghahanap ng tulong sa ating pamahalaan. Pwede sila, Doris, na dumirekta mismo sa Department of Labor and Employment. Kasi meron naman kaming, ngayon ay 17 regional offices na kasi nadagdagan ng isa yung mga regional offices namin, meron yung mga tinatawag na provincial at saka head office. Lahat po ito nakahanda na magserbisyo sa kanila. At any given time. At any given time, aaksyon po ang DOLE. At sa pamamagitan nga po din ng programa nito, malawak po ang naaabot. Napapabot natin sa kanila ang tama, maasahan, at mapakikinabangan na impormasyon. Ay nako, napakasarap pakinggan. Sana po ay makipagtulungan din naman tayo, yung mga manggagawa, para maisakatuparan itong mga proyekto, mga programa na ito. Dahil meron po hindi naman pala nagkukulang. Hindi lang tayo nasasabihan ng tama. Hindi lang na ipaparating sa atin ng tama. Pag-gap ba natin, Camille, pagbalik natin, kasama pa si Sec, at dahil ayokong pakawalan nito Dahil maganda ang ating mga diskusyones dito. Uy, Asek, pagka meron kang input, sige lang. Magko-commercial lang kami saglit lang para makahinga naman kami ng konti. Tapos, pagbalik pa rin ng aksyon, DOLE, dito pa rin kami. Huwag kayong mananawa. Diyan lang kayo. Wait lang. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano, umaaksyon para sa namumuhunan at manggagawang Pilipino. Good morning! Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano. Timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon, naririyan pa rin ang respeto, naririyan pa rin ang pagtatangi na sa mga nakatatanda. Dahil walang now kung walang then. DZMM. Una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ang DCMM napakalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng bawat Pilipino, mapanegosyo, trabaho at proyekto sa bawat obrero. Handog ng Aksyon DOLE sa DZMM. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oportunidad sa trabaho, pagpapaunlad ng hanap buhay, sagot ka ng DOLE. Sabi ko nga, sagot kayo ng DOLE, ha?
wag po kayong mag-aalinlangan. Dahil kanina po ay nakinig ba kayo kay ASEC? Dahil sinabi niya kung paano kayo makakapag-send ng inyong mga mensahe o katanungan eh. Meron namang mga iba na nakinig nga at nalaman nila kung paano makapag-connect sa atin. So ASEC, take it away. So meron po tayong tagapakinig na nagtanong from Marisa Aguilan. Hello po, magandang umaga po. Meron pa po ba kayong mga ibibigay na assistance para sa mga small businesses? Sek, meron daw ba? Small businesses? Opo. Siguro liwanagin natin, hindi lamang small businesses, micro, small, and medium enterprises. Kami po ay nagbibigay ng tulong dahil meron po kaming programa, lalo na yung may kinalaman kung nagkakaroon ng epekto ang mga technological advancement, merong mga dislokasyon na nangyayari sa ating larangan ng paggawa. Meron kaming adjustment measures program, no? At bukod diyan, yun nga nabanggit ko kanina, Doris, na meron kaming technical assistance visits. Yun ay nakapokus sa mga proseso, paano mo ayusin ang iyong pamamalakad, no? Pero sa bahagi naman ng kung maaring ang related dun sa katanungan, kung meron kaming financial assistance, meron po naman kaming programa, may kinalaman dyan, yung Adjustment Measures Program. Meron din po kami yung aming kabuhayan program, or livelihood. Meron? Meron kaming livelihood intervention, no? At pwede ito na individual, at pwede rin ito na asosasyon or organisasyon, no? Kung nag-organize, mas malaki ang matatanggap na ikangay tulong, pero hindi ito in the form of cash. Okay. In the form of the materials, the equipment, depende kung ano yung napili mo na programa. For example, ang isang asosasyon, gusto niyang pumunta dun sa bahagi ng baking o kaya yung atin pong mga produkto na kailangan mo ng mga kagamitan, ang magpuprocure po no ng aming Department of Labor and Employment Regional Office. Kaya lahat po ng ating mga ikangay sumusubaybay sa ngayon, gusto ko pong sabihin na lahat po ng ating mga opisina sa iba-ibang lugar, bukas po sila, makipag-ugnayan po kayo. Kung kayo naman po ay medyo may kalayuan sa kanila, at meron po kayong tinatawag na Public Employment Service Office o PESO, pwede rin silang humingi ng tulong upang makaabot sila doon sa ikangay proseso na mabigyan sila ng paggabay. Lagi po kasi may kasama yan, Doris, na briefing, orientation eh. Tama. Hindi pwede na basta na lamang go na kagad. Correct. Kailangan kasi tiyakin natin na kung pagkakalooban natin sila ng tulong, sana yung tulong magsilbing building blocks, no? Para maging sustainable ang efforts. Yung nabigyan namin ng pangunang tulong na nagtatagumpay, sinusubaybayan po namin at binibigyan namin sila ng karagdagang tulong pa para lalong maging estable, matatag yung kanilang mga napiling negosyo o kaya yung napili nila na proyekto. So hindi one time, big time na pagtulong, tinututukan nyo rin? Tinututukan namin, hindi namin pinapabayan. Even siguro, isingit ko na rito dahil mukhang related naman. Yung mga natutulungan namin ng temporary employment o yung mga tinatawag na tupad beneficiaries. Ayun yung tupad. Inyo rin yun? Yes, amin din yun. Okay. Siguro, imumungkahi ko na sa isang episode ninyo, medyo bigyan nyo ng mas malawakan na talakayan. Kasi maganda yung programa pero meron ding mga nag-aabuso at saka merong hindi gumagawa ng tama eh. Yun ang nakakalungkot. No? So, kahit yung mga nabibigyan namin ng temporary employment, Doris, at bati dito ni ASEC Leng, ay tinatanong namin kung matapos po ang inyong temporary employment, ano po ang inyong balakin sa buhay? Tama. So, meron pong pumipili na pwede po ba kaming mag-avail ng livelihood program? Meron naman nagsasabi, pwede po ba kaming bigyan ng karagdagang skills o kasanayan? So, meron po kaming ganyong klaseng intervention sa kanila at kung ang mga lumalapit naman po ay mayroong mga nagkataon na mayroong mga anak na nag-aaral, na nahihirapan. Meron din kami pong programa
para matulungan sila, yung special program for the employment of students, yung pong aming government internship program para po sa mga bagong graduate o kaya mga senior high school students, pwede po namin silang matulungan. Ayan. Alam mo, nagkukulang tayo ng oras, pero ayoko talagang pakawalan si Secretary. Pero Asek, meron pa bang isang tanong para kay Sec? Wala na. Wala na daw po, ma'am. Wala na. Okay, sige. Marami tayong mga nagmensahe. Huwag po kayo magalit, huwag kayo magtampong pururot. Babasahin namin ito maya-maya lamang. Pero at this point, Asek, nais natin bigyan ng masigabong pasasalamat ang ating Secretary of Labor dahil tayo ay naliwanagan. Yung tupad nga, hindi ko alam na sa inyo yun eh. Kaya yun nga, tama, Asek Camille, Asek tuloy. Camille, gawa natin ng segment yung tupad. Kasi akala ko, LGU lang yun. Hindi ko alam na dole pala ang punong abala dito. Kaya po, sabi ko nga, bababay na tayo. Wala na tayong oras. Pero magbabalik po kami sa Sabado. Kahit ayaw niyong magbalik, andito kami. Hindi namin kayo tatantala. Hindi pala. Sa kabila pala yun. Maraming salamat. Maraming salamat po. Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Salamat Thank you, po, Sec sir. Benny. Thank you. At tinulungan nyo kami sa aming maiden airing nitong programa natin. Leng, hindi na ako magbababay sa iyo kasi magkikita pa rin tayo sa Sabado. Baka naman magsawa ka sa akin. Ay, hindi po, ma'am. Sa katunayan, araw-araw ko nga po kayong pinapakinggan sa inyong radyo. Kaya... Tuwing umaga, ma'am. Si Alvin Alchico nakikinig yata, nagmo-monitor. Alvin, kabahan ka na? Dahil meron na ako ipapalit sa'yo. Si Asek Leng. Sige, tayo ay magbababay na dahil ang susunod na programa po, ay ang Win Today. Kasama po si Tita Winnie Cordero at ito po si Doris Bigornia. Signing off for today lang. Babalik pa naman ako next week. Kaya abangan po ninyo, handa nyo na ang mga katanungan ninyo, mga issue ninyo tungkol sa dole dahil sasagutin nilang lahat yan. Walang atrasan. Yan po ang Tatak Dole at Aksyon Dole. Sige, bye-bye. See you next week. Ako naman po si Leng Serrano. Magkita po tayo next week. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Bye-bye. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano.